Hello po sa inyong lahat, may mga talatang na naman po tayong mapag-uusapan. Ito ay patungkol sa taong mapagmataas tingin sa sarili laging tama. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kayabangan? Sa halos lahat ng pangyayari sa Biblia kung saan binabanggit ang kayabangan, pagmamataas o pagiging palalo, ito ay bilang isang pag-uugali na kinamumuhian ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang mga taong arrogant o mayabang ay may palalong puso at kasuklam-suklam sa Kanya, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang, at sila'y tiyak na paparusahan, Kawikaan Kapitulo 16 versikulo 5. Sa 7 bagay na kinamumuhian ng Diyos ayon sa Biblia, ang kapalaluan, ang una sa listahan, Kawikaan Kapitulo 6 versikulo 16 hanggang 19. Sinabi mismo ni Jesus, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya, at pagkatapos, inisa-isa niya ang 13 katangian ng mga taong hindi kinalulugdan ng Diyos, kasama ang pagmamataas sa sexual na imoralidad at pagpatay, Marcos 7:20-23. May dalawang salitang Griego para sa salitang kayabangan na ginamit sa bagong tipan na sa asensya ay magkasing kahulugan. Una ay ang salitang hyperikos na ang kahulugan ay pamamaga o kalabisan, na gaya ng ginamit sa mayayabang na pananalita. 2 Pedro Kapitulo 2 versikulo 18. Judas Kapitulo 1 versikulo 16. Ang isa pang salita ay physiosis, na ang ibig sabihin ay pagmamataas o katayugan. 2 Korinto Kapitulo 12 versikulo 20. Tungkulin ng mga mananampalataya na kilalanin na ang pagiging arrogant o pagiging hambog ay salungat sa pagiging makadiyos. 2 Pedro Kapitulo 1 versikulo 5 hanggang 7. Ang kayabangan ay walang iba kundi ang pagmamalaki sa halaga ng sarili. 2 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 2. Ito ay katulad sa kaisipang, ang lahat ng ito ay tungkol sa akin, at pagsasabing, sa akin umiikot ang mundo, Kawikaan Kapitulo 21 versikulo 24. Sa halip na pagyayabang, itinuturo sa atin ng Biblia ang kasalungat nito. Sinasabi sa 1 Korinto Kapitulo 13 versikulo 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitan, hindi mayabang ni mapagmataas man. Tinawag ang mga Kristiyano para ipakita ang pag-ibig, at ang kayabangan ay kasalungat ng pag-ibig. Sinasabi sa Roma Kapitulo 12 versikulo 3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Hindi tayo maaaring maging mayabang habang nagtataglay ng makadiyos na kapakumbabaan. Ang pagiging mayabang at pagkakaroon ng saloobin na, mas magaling kaysa sa iba, ay tumatakot sa iba at sumisira sa ating relasyon sa ibang tao. Gayunman, itinuro sa atin ni Jesus na unahin ang kapakanan ng iba bago ang ating sarili, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo, at ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Marcos 43 minuto pasado alas 10:45. Kung tayo ay mayabang, hindi tayo makakapaglingkod sa iba. Inulit ni Pablo ang parehong katuruan sa kanyang sulat sa iglesia sa Filipos. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili, Filipos Kapitulo 2 versikulo 3. Napakalaki ng pagkakaiba nito sa paligsahang nagaganap sa ating mundo ngayon, at tiyak na walang puwang para sa atin ang maging mayabang. Kung saan itinutulak tayo ng mundo na magsikap upang marating ang itaas anuman ang kapalit na halaga at maging mataas kung marating natin ang tagumpay, inuutusan tayo ni Jesus na maging mapagpakumbaba, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Lucas 14:11, Santiago Kapitulo 4 versikulo 6. Ang ating pangunahing layunin, sa anumang antas ng tagumpay sa mundo, ay ang pagluwalhati sa Diyos, Colosas Kapitulo 3 versikulo 17, 23.
Patungkol sa ating saloobin sa Diyos at sa ating kapwa-tao, ibinigay sa atin ng Diyos ang dalawang pangako. Una, parurusahan niya ang mapagmataas. Kawikaan Kapitulo 16 versikulo 5, Isayas Kapitulo 13 versikulo 11, at ikalawa, pagpapalain niya ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Mateo Kapitulo 5 versikulo 3. Dahil ang katotohanan, sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 5, Kawikaan Kapitulo 3 versikulo 34. Guys, sana nagustuhan ninyo ito para tayo mismo ang makaalam sa mga aral ng dakilang Diyos. Guys, pasuporta naman ng YouTube channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe, like para update kayo sa mga susunod na upload ko. Maraming salamat po. God bless you all.